Good morning mga pangat. Gigising lang natin. Actually, nung birthday natin mga pangat, may regalo sa prinsesa sa atin. You know, but in body, baka naman. Actually mga pangat, yung Skyflex ubus na. Warm vanilla sugar. Yan. Paborito ko talaga to. Nakailang bote na ako na ito eh. Ginagawa ko siyang pabango mga pangat. Bango? Hindi siya masakit sa ilong. Yan. Available yung mga pangat sa Shopee. Siyempre maraming salamat. At siyempre may mga gamit tayo mga pangat. Tsaka itong pabango. Binili din ako kay prinsesa nito. Ito mabango. Good na good siya. Siyempre may cake pa tayo mga pangat. Rogen TV! Happy birthday, Rogen TV. O, di ba? Kalabas tayo mga pangat. Let's go! Hoy! Yung mga pangat, magandang tanghali, hapon, gabi. Kung ano lang siya pag siyempre mga pangat. Ang aga natin ang gising mga pangat. Time di tayo. Hoy! 9:30 ng umaga. Sarap. Malamig. Lamig ng palahon. Taga naman. Mag-almusal lang tayo mga pangat. Siyempre, pandisalis tayo ngayon. At yun, siyempre mga pangat, maraming salamat sa mga bumati. Birthday natin. At siyempre, bago mga pangat sa birthday natin mga pangat. Siyempre, maraming bumati ng condolence doon sa unang-unang vlog natin mga pangat, bago yung work vlog, no? Doon sa ating mahal na manugang, no, na ina ng ating mahal na asawa. Yan, 2 weeks ago na mga pangat. Kasi today is October 27. Yan, maraming salamat sa inyo, sa mga bumati, sa mga nakiramay, sa personal na message, sa WhatsApp, sa Facebook, sa Messenger, and siyempre mga pangat sa ating YouTube channel nito mga pangat. Maraming salamat sa mga nag-comment. I really appreciate it from the bottom of my heart. At siyempre maraming salamat din sa mga bumati mga pangat yung birthday natin. Yan, di ba? Siyempre meron tayo kayo muscle car. Hindi sa atin yun. Sa kanya yun. At yun, nalagdagan na naman yung ating edad. Siyempre mga pat, tayo ay papata. Dahil yung bubuhay natin mga pangat, patuloy na nalalagas. Anyway mga pangat, no, medyo nakakabahala nakakabahala mga pangat yung nangyayari sa Pilipinas mga pangat at sa buong mundo mga pangat, na sunod-sunod yung lindol, no. Talaga namang nakaka-worried siya mga pangat. Pero kung lalaliman mo mga pangat yung nangyayari at kung may idea ka sa mga nangyayari kung bakit siya nangyayari, yung ganong klaseng mga lindol mga pangat, at tinatawag na ng mga eksperto dyan sa Pilipinas is the big one. Biblically, sinasabi mga pangat is sa mga huling araw, no, in the last days, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Gera, tagutom, kahirapan, no, mga pangat sa iba't ibang panig ng mundo. Kung titingnan natin, biblically, in the last days na tayo mga pangat. So yun lang yun, nasa huling araw na tayo mga pangat. Kaya ano man ang mangyari, ang importante pa rin, ito lagi ko sinasabi mga pangat, be sure, no, mga pangat, kasi lahat naman tayo mawawala sa mundo, no, mga pangat. Be sure, habang buhay pa tayo mga pangat, tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas mga pangat. Make sure na yung ating spirito o kaluluwa mga pangat ay ligtas na bago pa mahuli ang lahat mga pangat. Dahil mga pangat, habang buhay pa tayo, ito yung panahon o ito yung oras o ito yung mga araw, no, na may pagkakataon pa tayo, may chance pa tayong maligtas mga pangat. Dahil pag nawala tayo sa mundo, yun na yung end o humiwalay na yung kaluluwa sa yung laman. Masasabi natin tapos na yung kaligtasan. Wala ka na magagawa. Kahit amount o sino mang pinaka powerful dito sa earth, wala na siya magagawa para maligtas ang iyong kaluluwa. Kaya habang buhay ka, habang buhay pa tayo, this is the time, this is the moment na tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo si Lord mga pangat bilang iyong Savior and the center of your life. Ilang mga pangat yung gusto kong iparating, no, mga pangat sa mga nangyayari sa mundo o sa ating bansa, sa Pilipinas, no, na sunod-sunod kabilaan yung lindol mga pangat. Talaga namang nakakakilabot mga pangat, lalo sa mga apektado ng lindol mga pangat. Actually dito sa Dubai ng mga patsoy kung saan ako naroon, hindi binabagyo, minsan lang mga pangat, at wala rin ditong ganong lindol, at talagang totally walang lindol dito mga pangat. Pero no mga pangat, syempre bagamat ganun, sa mga bansang ganito, iba naman yung mga bagay na pumupukaw or umaagaw ng atensyon ng mga tao. Diyan sa Pilipinas may kahirapan, sakuna, at kung ano pang mga bagay na pumupukaw o umaagaw ng atensyon ng tao. Dito mga iba naman ang sitwasyon. Kaya
Ang importante, be focused on God. Yan. Siyempre, almusal muna tayo mga pangat. Dito tayo ng pandesal. Mga pangat, actually may topic tayo ngayon. May pag-uusapan tayo mga pangat. So yun mga pangat, nagkamali ako na. Doon pa tayo pupunta sa pandesal, sa panadero mga pangat, dito sa Murakabat. Kamali ako, doon ako pumunta-punta eh. Sa Alriga. Tayo pupunta ng Alriga, pupunta tayo ng Murakabat. At doon tayo magutang nila mga pangat sa paborito nating tambayan. Paborito nating upuan. Ganda na ng panahon ngayon mga pangat. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Hindi na mainit mga pangat. Ano mo, mag-aalas 10 na. Pero hindi na masakit sa balat. Talaga namang kayang-kaya natin yung weather temperature ngayong araw na to ng October 27. Mga pangat, ilang kembot na lang, no? November na. Matapos na naman yung 2025. Pero December, January, 2 months na lang mga pangat. Tapos na naman tong taon na to. Anong develop ang nangyayari sa ating, o anong karanasan, o anong experience, o anong natutunan natin mga pangat itong nagdaang 20, o itong kasalukuyan pa lang pala 2025 bago pumasok yung 2026. Ano yung mga experience, no? Ano yung mga pagbabago sa atin, especially sa attitude, character, or pananaw bilang tao. No mga pangat. Teka lang muna, panadero muna tayo. Panadero. Oops, push lang. 3 drum lang te. Pandesal 3 drum lang. 3 drum. Pwede mga 3 drum para 3 piso. Mani. Mani. At saka meron din ang tawag ito. Binangkal po. Ha? Binangkal. Binakal. Parang binangkal ha. 3 drums lang. Sabi naman. Thank you. Salamat. Thank you, thank you. Ito na mga pangat, 3 dirhams lang na pandesal ang ating kakainin. Itong night market na to, hindi to tumatagal mga pangat. Pero mga pangat, mukhang inaayos nila ngayon ha. Pinapaganda nila mga pangat ngayon yung public nila. Nagmukha ng bahay mga pangat. Yan yun. Oh. Ganda ng bubong mga pangat. Hindi natin silipin natin mga pangat. Bagya lang, bagya lang. Ano? Di ba? Pero hindi pa sila tapos eh. Tapos sa dulo, yung sa dulo mga pangat, pero ano doon, night market lang doon sa dulo, sa may Coladera. Diyan sa Coladera na yan, yan. Tingnan natin mamayang gabi kung makakapasyal tayo doon, o mamayang, basta mamayang hapon, ganun. Silipin natin mga pangat kung nagbukas na. Kasi noong nakaraan, nagbukas yun, siguro first week October, bukas na yun eh. Tapos itong nakaraang linggo lang, sarado na naman. Mahigpit talaga ang ano dito, gobyerno, ang mga baladiya. Pag anong pagkakamali mga pangat, kung ano man yung masilip nilang mga violation, naku, talaga namang no any question. Kahit ikaw pa yung pinakamataas na nagmamay-ari ng night market, no, talaga nilang ipapasa nila yung mga patong may violation. Kasi ano yun eh, fine, may penalty. Hanggang di mo nababayaran yung penalty, hindi ka mag-ooperate. Maglalabas sana ako mga pate, pero naisip ko bumaba muna at mag-utang dila tayo mga pate. Siyempre marami ng tanong na dapat ating sagot. Dapat talaga. Actually naka-replyan ko na sila, no, pero gusto kong gawa ng video para siyempre doon sa mga parehong tanong mga pangat, masagot natin ang nasa video, no mga pangat, na hindi lang sa comment, no mga pangat, doon sa mga gusto pang malaman ang kasagutan through video. Yan, para tayo nag-usap ng personal, di ba? Sa pamamagitan lang ng vlog. Dito naman tayo sa paborito ng chai. Let's go. Ayan. Chai by chai. Thank you. Record ko daw mga pangat. Sabi niya, record mo lahat ha. Tayo. Pesta. Buwarin ko na yung shade mga para makita yung tantalizing eyes. Yo! Tantalizing eyes, walang tulog eh. Puyat pa eh, puyat. Chibug-chibug muna ako ng ilang piraso ha. Sa Pilipinas, sa kape, dito sa chai, no? So mga pa-shoutout kay Famous 5108. Yan, sagutin natin yung tanong niya. Try natin sagutin kung kaya natin sagutin na sa abot lang ng ating magkakaya. Kabayan, may as lang po ako. May cash loan po ako na hindi pa bayad. Kasi need ko umuwi ng Pinas at may emergency ako. Makakalabas po ba ako ng Dubai kahit na may unpaid ako sa cash now? Actually, at kahit may loan ka sa bangko or whatever na utang mga pangat, makakalabas ka ng bansa
kapag hindi ka exit. Hindi ka makakalabas ng bansa pag hindi pa bayad, pag ikaw ay mag-exit. For example, nag-for good ka na or face contract ka na, wala ka ng visa rito sa UAE, then lalabas ka ng bansa na may utang ka, ma-hold ka mga pangat sa immigration. So kailangan mo siyang bayaran. I-hold ka ng immigration kasi mga pangat, papanag-loan tayo rito, sa cash na man yan, di ba? Kinukuha yung ating information like Emirates ID or passport man yan mga pangat. So doon nila makikita o ma-retrace mga pangat kung may utang ka dito sa UAE o sa Dubai especially. Halimbawa, andun ka na sa immigration, kukunin yung passport mo o whatever na Emirates ID man yan. Siyempre, pag in-scan nila yung mga pangat, lalabas dun mga pangat ng transaction na ginawa mo rito sa UAE at makikita mga pangat kung ano yung utang mo rito. So dun pa lang ma-hold ka na. Pag magpo-for good ka or exit ka na o wala ka ng visa mga pangat sa UAE, lalabas ka ng UAE. Pero, kung magbabakasyon ka lang naman mga pangat, walang problema yon, makakalabas ka ng bansa. Kasi nga may visa ka mang pabalik. Ibig sabihin, employed ka pa rito. May Emirates ID ka pa, mayroon ka pang babalikan mga pat na trabaho rito, makakalabas ka naman mga pat kahit may loan ka. Based on my experience. Kasi mga pangat, ang dami kong loan actually. Hanggang ngayon hindi pa ako bayad. So 4 years pa akong may loan. Ilang beses ako nagbakasyon, kung napapanood nyo man yung mga vlog natin, di ba? Lagi ako nagbabakasyon, balik. Pero may loan ako na malaki pa mga paangat, no? Na binabayar natin hanggang ngayon. So nakakalabas ako ng bansa kasi nga meron pa akong visa at employed pa ako rito mga pat sa UAE at hindi pa ako nag-resign or hindi pa ako mag-exit or hindi ako magpo-for good pa. Magbabakasyon ka lang, no problem. Nakakalabas ka ng bansa, walang problema yan. Kahit may utang ka pa dito sa cash now o sa bangko man yan, basta may visa ka pang pabalik, makakalabas ka pa ng bansa. Sana nasagot ko inyong katanungan at sa mga nagtatanong ng ganitong klaseng tanong o agam-agam. Siyempre, try muna tayo. At siyempre, shoutout kay Rena Balon S4Y. Yan. Doon talong niya mga pangat. Sagutin natin. Madali lang to. Baga. Sir, ano po mapapayo nyo kasi magbabalak po ako mag-work sa Dubai as factory worker. Sir, kailangan po matuto ng Arabic. Madam ba o sir? Basta madam o sir, itong UAE hindi siya kagaya ng Korea, Japan. Diyan yung mga maraming mga factory worker at saka sa Taiwan, no? Pero sa Taiwan mga pat, English lang naman, no? Hindi naman kailangan mag-Taiwan ka doon, no? Dito sa Dubai, kung magpo-factory worker ka rito, hindi mo na kailangan matuto pa ng Arabic language. Unlike sa Japan nga at saka sa Korea, kinakailangan yun, mandatory yun mga pangat, no? Kasi nung nag-Japan ako, based on my experience mga pangat, di ba? Nag-aral pa kami ng 1 month Nihongo language. Oningai shimasu, ganun mga ganun. Watashiwa Roberto Sandes, mga ganun pa. Yung edad mo, Nijo Sonsai des, mga ganun pa, no? Ikura desu ka? Ay, nako. Naalala ko way back, ang saya din, no? Nag-aaral kami ng Nihongo ng mga pangat. Si Prinsesa, batang-bata pa noon. Kwento ko lang ilang taon pala si Prinsesa noon? Mga 3 years old? Mga ganun si Prinsesa noon, 3 years old. Batang-bata pa siya noon. Tapos, syempre, fresh pa tayo noon mga pangat nung nag-Japan tayo. Kaya medyo looking good pa tayo nun mga pangat, yang na yang pa tayo nun. Naalala ko lang, sarap balikan tapos sa Japan, masaya. Kung may opportunity lang na makabalik pa ng Japan, mas gugustuhin ko ng mga pangat eh. Kasi yung mga tao dun sobrang polite, yun ang gusto ko dun. Tapos nature, and then yun nga medyo maulan din talaga, kasi nga malapit sa Pilipinas, bagyuhin din siya. Pero gusto ko dun yung nature at saka, basta I love Japan, yun lang. Yun, anyway, balik tayo sa tanong. Hindi mo na kailangan ng dito ng Arabic language. Lalo na kung nasa factory worker ka. Kasi ang mga kasama mo diyan mga pangat, malamang sa malamang hindi naman mga Arabic. Indiano, Pakistan, Nepali, yung Thailander, Pilipino rin syempre, of course. And then African, no? May mga ibang Arabic people pero hindi lokal, no, mga pangat. So yun yung mga kasama mo. Basically talaga, ang pinakakailangan sa Dubai o sa UAE is English. Pero barok pa. No going, too much water, road, too much water. Mga ganun, di ba? Hindi me no coming going doon. Pwede na yung mga ganung English mga pangat, di ba? Tsaka yung iba doon na hindi naman talaga rin marunong din mag-English karamihan, English barok, pwede na. Arabic language ba is must dito sa UAE? No need Arabic language. Hindi mga pangat. English is must mga pangat. Maliban lang mga pangat kung magtatrabaho ka dun sa mga kasambahay, yun. Mostly doon hindi marunong mag-English yung mga nasa loob ng sa loob ng bahay, no? Lalo hindi nag-aaral, mag-Arabic ka talaga sa mga ganun. Yun lang. Sana nasagot ko yung iyong katanungan. Next question. So shoutout kay George Benafe, 6239. Magkano po average salary sa Dubai? Actually matagal na natin nasagot yung mga tanong na yan, pero yun, sasagutin natin sa pangalawang
pangatlo o pang-apat o pang-lima, ewan ko na kung ilang beses ko na ito sinagot. So ang average dito mga paangat, bago ka pumunta ng UAE o ng Dubai mga paangat, yan sa Pilipinas natin sa immigration o yung batas natin sa Pilipinas between UAE and Philippines, ang employer bago siya makakuha ng empleyado diyan sa Pilipinas, kinakailangan is 1.5 yung kanyang salary. 1.5. Yun yung agreement mga paangat, Philippines and government of the UAE. Yun yung kinakailangan na salary ng mga pangat ng isang Pilipino para makapunta ka ng UAE or ma-hired ka mga pangat o makapag-hired yung mga employee sa UAE. Yung 1.5 pagdating mo sa UAE, talagang kulang yan mga pangat. Sobrang kulang. Talagang not enough, kumbaga mababa ka pa dun sa pamumuhay ng isang survival pagka 1.5 mga pangat, lalo na pamilyado ka. Pero mga pangat, basically kasi ang bahay ngayon tumataas na mga pangat, 700 pataas na yung rent ngayon. Dito ngayon is ang dapat makuha mo na pinakamababa mga pangat, 2,000 hanggang 2,500. 2,000 is dapat free accommodation ka, free transportation, ganun dapat yung 2,000 no, na makukuha mo para kahit pa paano nandun ka sa survival mode. Kasi kung 2,000 tapos lahat sa'yo, bahay, pagkain, transportation, nga masasabi kong nga talaga yan mga paangat. Dati nung nakarang mga vlog natin, mga ilang taon na nakalipas mga pa, 2.5 yung sinasabi natin no? Kasi medyo okay pa yung bahay no, nasa makakuha ka pa ng 600, 550, pero ngayon mga pangat nag-average na ng 700. Sobrang malaki na sa panahon nga ngayon mahirap na yung 2.5 makasurvive no mga pangat. Kaya kung mag-a-apply kayo rito mga pangat sa Dubai, mas maganda makukuha yung salary talaga mga pangat. Dati 2.5, ngayon 3,000 na dapat. 3,000 yan, survival na yan. Sabi ko nga, stepping stone, walang problema. Pero mga pangat sa kalagayan namin ngayon, actually nag-a-apply din ako no, naghahanap din ako ng malilipatan. Pero mga pangat basically yung mga tumatawag sa akin mga pangat, ino-offeran din ako ng same. Kaya tayo nilipat ng company mga pangat, siyempre hinahanap natin yung mas above dun sa salary na meron tayo no, mga pangat, at saka sa mga benefits. So unfortunately mga pangat, pumaparehas lang siya mga pangat. And then ang problema pa mga pangat, kapag lumipat ka ng bagong company mga pangat, ang mangyayari sa'yo is baguhan ka, back to zero ka nun. So kailangan mo naman mag-tumbling, tumulay sa alambre. Anong ibig sabihin mga pangat? Kinakailangan mo naman magpakitang gilas, kinakailangan mo magpakilala, hindi magyabang. Hindi mo sinasabing magpakilala ka, magyabang, mag-angas ka doon. Hindi. Ang ibig sabihin ko, kailangan mong ipakita sa kanila yung skill na in-applyan mo. Kahit na sabihin mo marami ka ng experience sa Dubai o sa UAE, pero kailangan mo pa rin patunayan yung sarili mo. Ayun pa yung diferensya. Tapos same lang yung salary, ebit ka palilipat ng company. Unlike dito sa company ko mga pangat, hindi na ganun hindi kasi kilala ka na napatunayan mo na matagal na panahon na no? Kaya naghahanap tayo mga pangat, no? Above talaga. Above doon sa dapat na mayroon tayo ngayon natatanggap buwan-buwan. So anyway, malayo tayo sa naikwento ko lang naman mga pangat no. So ilang mo naman pangat, tumabing itong chai ko. Lumamig na. Tanghali na mga pangat, maglalaba pa tayo. Mga pangat tayo sa West Zone. Murakabat West Zone. Kuha lang tayo ng Podri Hams. Tama ba? Ano? 451 paanang manok. Mangumunggo tayo mga pangat. Pero mga pangat, sabi nila yung munggo raw hindi naman hindi naman nakaka-gout yung munggo. Ayon sa pag-aaral no. Kaya magmumunggo tayo ngayon. Tapos gulay, 2 sibuyas, 1 bawang. Yun lang yung mga sangkap na mga pangat. Tapos lagyan natin mga pangat ng spinach. Isa lang siguro, tama na yan. Budget meal na yan mga pangat. Wala pang 10 dirham. Pero may munggo tayo mga pangat nung nakaraan 3 dirhams bill natin. Kaya nilahati lang natin yun. Ngayon natin niluto yung kalahati, o diba? Sobrang tipid. Progen TV, matipid talaga to. Kaya sa Dubai, huwag ka magkaragastos-gastos. Dahil bawal sentimo, pinaghihirapan natin mga pangat. Kaya kailangan wisely sa paggastos. Hindi naman tayo sa nagkukuripot, pero practical. 49, 1 dirham. O diba? Wala pa, almost 8 dirhams lang. Meron tayong tanghalian. Kasama pa natin yung mga tropa makakain sa munggong gagawin natin. Ganun na lang mag-budget. Healthy food para sa tuhod. Ito muna tayo mga pangat. Nakakachilaw nakakachilaw ba? Siyempre mga pangat, habang naglalakad tayo pauwi, shoutout muna tayo mga pangat. Fresh shoutout kay Abe
de los Santos. Pa-shoutout po sa next vlog. Keep safe always. Maraming salamat sa inyong suporta mga pangat. Tara, uwi na tayo. Luto na tayo. Laban pa tayo. Marapit tayong gagawin ngayong mga hapon. Ako po mga pangat talaga naman. Busy tayo lagi araw-araw kahit tayo natin mga pangat pagkatapos tayo. Kahit naka-day tayo mga para tayo naka-duty. Hindi ka pwedeng hindi maglaba-laba. Pag hindi ka naglaba, mamamaho ka. At saka mga pat, kailangan mo dapat inaayos yung iyong higaan, ang inyong bedsheet. Kasi mga pat, makati pag hindi mo inaayos sa isang linggo. Alam mo naman dito sa Dubai mga pat, alikabokski is real. Kaya kailangan lagi mo pinapagpag-oli, pinapagpag yung cobre de kama at saka yung punta-punta. Yan. Uy, salang agad ng labahan. Siyempre, salang agad na itong munggo natin mga pangat. Ito na yung munggo natin mga pangat, oh. Uy! Sinabay ko ng mga bat yung panaman at saka yung munggo, pinakuluan ko sabay-sabay mga pangat para sigurado yung collagen kumatas. Uy! Sarap to the bone! Ayos ah, take care for the blessing. Kaya na tayo. Itadakimasu. Let's go! So yung mga pangat, eto na yung ano, collagen. Spinach, yung pakuway from Iloilo. Parang Bacolod. Sa mga taga Bacolod, sa mga taga, yung mga Ilonggo, alam nila to. Pakuway. Sarap, adobo. Abay ka. Sarap. Parang siyang adobong sitaw mga pangat. Sarap. Minsan lang to sa Dubai mga pangat. Galing pa to ng Pilipinas eh. Good. Tapos meron tayong tira-tira. Nabangus. Topo. Ang dami. Dahil pagkain. Sarap. Siyempre ito. Sarap. Grabe. Kinamay ko na. Malambot oh. Kumakalas sa buto. Ayaw ko na magkanin. So yung mga pat, hanggang itong vlog itong mga pat. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa labas. At syempre kung natuto ka at nagkaroon ka ng idea mga pat, don't forget to like, share, and subscribe. Syempre, think positive lang, good vibes, God bless you all. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay, to God be the glory. Let's go! See you in the next one! Bye-bye! Happy birthday to you. Damat kangkong! Mag-wish ka na! Magkabuhok. O bakit kasi yung tao, pagka nakakalbo, hindi sa gilid, pero sa tuktok?